Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus, Dalaga. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Antonio P. Perez Jr. Tayo po'y aktibong makiisa sa ating banal na pagdiriwang. Alalahanin natin mga kapatid, tayong lahat ay nasa banal na presensya ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, bagamat ngayon ay kapistahan ng Santa Teresita ng Batang Jesus, St. Teresa of the Child Jesus, sa unang Biyernes ng buwan, ay ina-advance natin ating pinararangalan si San Francisco de Assis, St. Francis of Assisi, Patron of the Environment, at isang banal na tao na turo sa atin kung paano mahalin ang lahat sa ating paligid. Hiligin natin sa Panginoon sa misang ito, nawa sa tulong ni San Francisco de Assis, mapahalagahan natin ang lahat ng ibinigay ng Diyos sa atin sa buhay na ito. Upang tayo may marapat mo ibahagi sa banal na pagdiriwang, aminin natin ating mga pagkukulang at mga pagkakasala at buong mababaang ito, humingi tayo sa Panginoon ng awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lupa ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa ating pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Nawa tayo ng pangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang malamang kapangyarihan, ginawa mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagpapakarama at pamumuhay na tama. Matanong-tunawa namin ang kanyang dalas upang masundan siya at makaisa pa sa maligayang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, mapakasawalang hanggan. Amen. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nagkasala kami sa Panginoon at hindi kami nanalig sa Kanya. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baro. Matuwid ang Panginoon naming Diyos, ngunit lipos kami ng kadustaan hanggang ngayon. Kami mga taga-Huda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati aming mga hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta, at mga ninuno, pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos. Nilabag namin ang Kanyang mga utos. Hindi kami nakinig sa Kanya. Hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin.
Mula nang ang mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto, patuloy kami ng pagtataksil sa Kanya hanggang ngayon. Naging suwair kami, kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ibinabala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises, nang ang mga ninuno namin ay ialis niya sa Ehipto at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod namin ang masasamang hilig at panay kasamaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga Diyos-Diyosan at gumawa kami ng kinasusuklaman ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hintil ang lupang pangako. Hayot iyong masdan, winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Ani mo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, hindi mapigilan niyaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala naming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa pangalan mo, kami nagkasalay patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Tayo'y magbunyi sa mabuting balita. Alleluia, alleluia, alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, buksan natin ang ating isip at puso sa pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsana'y malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin, ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin,
at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga sa inyo mga minamahal na kapatid kay Kristo. Napakaganda po ng buhay ng pinararangalan nating santo sa araw na ito. Advance tayo ng konti, pero napakahalaga sapagkat ang buhay ni San Francisco de Assis ay kapupulutan natin ng maraming aral. Pero ang pinakapangunahin po sa kanyang buhay, kaya siya naging dakila, ay dahil iniwanan niya ang lahat upang sundan ang Panginoong Hesus. Siya po ay isang mayamang tao at nabibilang sa sikat na pamilya dahil ang kanyang mga magulang ay mayayamang mga mangangalakal, traders. Kaya nga ang kanyang pangalan ay Francisco dahil ang tatay niya malimit pumunta sa France. Yung Francisco ay Little France, maliit na Francia. Kaya doon kinuha ang kanyang pangalan. Si San Francisco ay bagamundo, a man of the world. Sanay sa yaman, sanay sa layaw, at napakadaming ibang mga pinagkakaabalahan sa buhay. Pero nung minsan na narinig niya ang tawag ng Panginoon sa kanya, siya ay nagsundalo din, ay tumatak sa kanyang isip yung mga salita sa Ebanghelyo ni San Lucas. Kung sino man ang ibig sumunod sa akin, limutin ang kanyang ganang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Anyone who wishes to come after me must first deny himself, take up his cross and follow me. Kaya literal na hinubad ni San Francisco ang lahat sa kanyang buhay. Tinalikuran ang lahat, maging ang kanyang mga magulang, maging ang kanyang kayamanan, maging ang sarili niyang mana para lang masundan ang ating Panginoong Hesus. At nung minsan, nung siya ay nabubuhay na literal na mahirap para sa Panginoon, ay narinig niya ang tawag ng Panginoon. Ang sabi sa kanya ni Jesus, "Rebuild my church, gawin mo uli ang aking simbahan." At ang pagkakaintindi ni San Francisco nung una, ang kanyang gagawing simbahan yung literal na simbahan, simbahang pisikal, yung building. So ginawa niya yon sa San Damiano, pero actually, ang sinasabi sa kanya ng Panginoon ay yung kanyang katawan, the church, the body of Christ. Rebuild my church. Ibig sabihin ay tumulong ka para mabalik sa dati, para mabuhay uli, para maging payak muli, at buhay ang pananampalataya ng aking simbahan. So, naintindihan niya yon later na, at yung kanyang binuo na yun na simbahan, nandun pa hanggang ngayon. Makikita nyo pa sa Italy. Ako, pinalad ho akong 2 beses makapunta doon. At napakaganda ng pilgrimage doon sa Assisi, Italy. Maging ang katawan ni San Francisco doon nakalibing. At sa kanyang buong buhay, ay wala siyang ibang itinuring na kayamanan kundi ang Panginoon. Kaya makikita nyo sa kanyang mga writings, diba? Brother Sun, Sister Moon. Ang kamatayan, ang tawag niya ay kapatid na kamatayan. Hindi niya itinuring na kaaway ang kamatayan. At si San Francisco de Assis ay isa lamang sa iilan, alam ko 5 lang sa kasaysayan, ang merong stigmata. Binata niya ang mga sugat ng ating Panginoong Hesus, katulad din ni Padre Pio. Si Padre Pio po ay Franciscano, Franciscan, OFM conventual. Kaya ang kanyang buhay pattern din sa buhay ni San Francisco de Assis. Napakadami pa nating pwedeng sabihin, isalaysay na mga himala at mga kababalaghan na nangyari sa buhay ni San Francisco de Assis. Halimbawa,
kung kayo pupunta dun sa Assisi, sa lugar ni San Francisco, meron doong garden ng roses, pero roses without thorns. Mga rosas na walang tinik. Bakit? Kasi si San Francisco, isang pagkakataon sa kanyang buhay na siya ay tinuksong mabuti ng makamundong laman. Ang ginawa niya, hinubad ang kanyang kasuotan at inihagis ang kanyang sarili sa mga tanim ng mga rosas para sugatan ang kanyang sarili, no? At huwag siyang matukso ng anumang tukso. At alam niyo, ang ginawang himala ng Panginoon, hindi siya nasugatan. Kasi yung mga rosas, walang tinik. No? Yun ang biyaya kay San Francisco de Assis. No? Kaya po, marahil sa dami ng mapupulot nating aral kay San Francisco, tingnan din natin yung mga pagbasa sa araw na ito. Unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch at yung ating ebanghelyo galing kay San Lucas. Siguro ang pinakamagandang makuha nating aral ay yung aral tungkol sa kababaang loob. The lesson in humility. Ano ba yung kababaang loob? Ano ba yung humility? Galing sa salitang Latin, humus, H-U-M-U-S. Anong ibig sabihin ng humus? Lupa. Na tayo ay galing sa lupa, na tao, babalik din tayo sa lupa. Tayo galing sa alabok, babalik din tayo sa alabok. Na sa buhay na ito, wala tayong ituturing na atin. Lahat ay kaloob lamang ng Diyos sa atin. Na sa buhay na ito, wala tayong ituturing na pag-aari. Lahat ay pahiram lang ng Diyos sa atin. Kung ganoon ang katotohanan sa buhay, hindi tayo dapat na masyado na lang nakadikit, too much attached to the things of this world. Yun ang napakagandang turo ni San Francisco de Assis, yung detachment. Hindi ka nakadikit lang, hindi ka nakaasa lang, hindi ka nakabatay lang sa mga bagay sa buhay na ito na para bang pag wala ka noon, mamamatay ka na. Halimbawa, yung ibang tao, pag walang pera, hindi makahinga kasi walang pera. Yung ibang tao, kapag walang kapangyarihan, ngayon po ay simula na ng filing ng candidacy. No? Today, October 1. Yung iba, pag walang kapangyarihan, parang mamamatay. Kaya kahit na tapos na, gusto pa, tumagal pa, kahit pinakamataas na, gusto bababa pa, no? Hanggang lahat ng posisyon makuha siguro, no? Kasi power yun Power intoxicates, ano? Ang kapangyarihan ay nakakalasing. Yung ibang tao, sa panahon ngayon, pagka walang wifi, ay parang mamamatay. No? Kasi doon ka na naka-attach no? Simula pa lang ng araw mo, hanggang katapusan ng araw mo, nandun ka na lang sa social media. No? So, tayong lahat inaanyayahan ng ating mga pagbasa na ang gawin nating number 1 sa ating buhay ay ang Panginoon. So, detachment from the world, pero hindi lang po pwedeng, kaya iba, di ba, sasabihin, magdadiet ako, Father, simula ng taon. Ako po yung magbabago ng akin pong mga kinakain. Mag-exercise na po ako. Pero bakit di nagtatagal? Kasi you detach from something and you do not attach to something or someone higher. No? So ikaw ay kumala sa mundong ito, itali mo naman ang sarili mo sa Panginoon. So there is a higher purpose doon sa ginagawa mong pagsasakripisyo, doon sa ginagawa mong pagbitaw sa mga bagay sa buhay na ito. At si San Francisco de Assis, ganun na kanyang ginawa. He detached himself totally from this world, but he attached himself wholly and totally to the Lord. Ang kanyang buong buhay, umikot na lang sa Panginoon hanggang sa huli. At ang kanyang gantimpala, buhay na walang hanggan. No? Mahigit 800 taon na mula nung siya'y nawala sa mundong ito. Pero siya'y kinikilala pa rin natin. At ang kanyang mga turo, atin pa rin pong pinag-aaralan, atin pa rin pinagsisikapan na masundan. Yun ay dahil sa ang kanyang aral
lalo na tungkol sa kababaang loob, ay napakahalaga at hindi natin dapat nakalimutan. Kaya dalangin natin sa paggunita natin sa kapistahan ni San Francisco de Assis na nawa tayo din, kaunti-unti, little by little, we may learn from his lesson in humility that he lived out in his entire life. Na nawa tayo, paunti-unti, matuto sa aral ng kababaang loob na isinabuhay niya nung siya ay naririto pa sa mundong ibabaw. Tayo po'y tumayo para sa panalangin pangkalahatan. Ipanalangin natin ang lahat ng lalaki at babae upang pakinggan nila si Kristo at tumugon sila sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Ang ating tugon sa bawat panalangin, Panginoon, buksan mo ang aming puso. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang lahat, ang simbahan naway maging instrumento ng pagpapanumbalik ng mga tao sa kawan at maging instrumento ng paghahanda sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinuno ng bansa naway magkapit kamay sa pagdadala ng kalayaan at dangal sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Tayo naway magpanibago araw-araw sa pamamagitan ng pananalig sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa higit na mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinahina ng pagkakasakit, naway mabigyang lakas sa pag-ibig at suporta sa kanilang mga kapamilya at mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Itinataas din po natin ang mass intention ng Franciscan community at para sa kaluluwa ng yung si Anita, ang mga tapat na yumao naway makamtan ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Sa katahimikan ng ating mga puso, ibukas natin sa Panginoon ang mga pangsarili nating kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Walang hanggang Ama, lumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan ang aming puso na tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naghahain ngayon ng mga alay nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang kunyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang maririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin tong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis sa aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Reynaldo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating aming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria, yun ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni Santo Padre Pio, ni San Francisco de Assis at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At sa tagubilin na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Paglayang pag-ibig ni Jesus, nagbigayin tayo ng bati ng kapayapaan sa bawat isa. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanglibutan. Mapapalad tayong lahat na inaanyaha makibahagi sa kanyang piling. Panginoon, ang karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin. Ang katawan ni Kristo,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magkamit ng pagmamahal mo, at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumairi. sumainyo nawang lagi at sa inyong mamahal sa buhay, ang pagpapala at biyaya ng ating makapangyarihan at laging dakilang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na pagdiriwang, mga kapatid. Umayo tayo nagsisikap na lagi nagpapakababang loob sa harapan ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihan natin ang Panginoon. Reyna ng kapayapaan, Reyna ng aming bayan, tingin mo'y ari-amin sa iyong karangalan. Sa aming sana'y iyong patnubayan, ituro mo ang wastong lahat, ikaw naming mahal. O mahal naming patrona, Reyna ng kapayapaan, o pag-asa ng bayan, aming minamahal. O mahal naming patrona, Reyna ng kapayapaan, o pag-asa ng bayan, aming minamahal. Aming minamahal. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon more. And where there's doubt, true faith in you. Make me a channel of your peace, where there